Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with Everest. Ako po, CCTV sa loob ng Senado kay Gutesa. Nilabas na. Nako, yan na nga dinidiin nila si Senator Marcoleta na si Senator Marcoleta daw ang may pakana kay Gutesa at si Mike Defensor. May mga CCTV nagsilabasan ngayon. At ito pa kabibig ha, ang chika-chika daw. Si Gutesa ay hawak ni ex-House Speaker Martin Romualdez. Pilit daw itong pinaparikan. Totoo kayo ang kabibig? May mga videong lumalabas ngayon kabibig. Mga old videos din ni Orly Gutesa at ang pag-amin ni Zaldico. Hindi umano'y totoo ang sinasabi ni Gutesa. So paano yan lulusutan ni Martin Romualdez? It's Zaldico versus Martin Romualdez at Gutesa. Tapos ito pang si Ping Lacson, humirit na naman. Noon, hindi reliable source si Gutesa. Pero parang naging reliable source ni Ping Lacson. Naku po, kakasuhan daw ng perjury si Senator Marcoleta at Mike Defensor. Posible daw another kaso kay Marcoleta. Plano talaga nila, no? Na hindi napapalabasin si Senator Marcoleta at Mike Defensor. Kasi, tagilid ang impeachment ng BP Sara. So, kailangan maghanap ng paraan na hindi na makalabas si Senator Marcoleta. Naku, mag-isip-isip kayo. Kasi malapit ang eleksyon. Baka yung mga manok ni BBM hindi mananalo talaga. 'Di ba? Na talagang pilit nyo na alam nyo na ipakulong si Marcoleta. Oh, tapos sinisiraan si Marcoleta. Ano kayang pakiramdam ng INC ngayon, no? Ano kayang pakiramdam nila na itong mga politikong ito, noon ay humihingi ng tulong, pinagbigyan na ng tulong, pero ngayon parang, gusto nila yung kamiyembro nila, na si Senator Marcoleta ay idiliin ng gobyerno. Halata naman, wag na tayong magmangmaangan pa. Diba kabibig? So, panoorin yung kabibig ha, itong mga nakita ko mga videos, na kung saan, alam na ang galawan. Diba? So, watch this video at kayo nang bahalang humusga. Maniniwala ba kayo na si Senator Marcoleta at Mike Defensor ang nasa likod ni Gutesa? Si Gutesa nga. Biglang nawala. Diba? At may mga chika-chika na hawak daw ni Martin. Halak ka. Ngayon, baka it's time for Martin to reclaim himself. At baka takot din si BBM na may mabuko. Kasi sabi ni Martin nga, kung ako ay makulong, ay dapat tayong lahat makulong. Kung ako ay maakusahan, ay dapat tayo din lahat maakusahan. If I fall down, I will drag you to hell. Watch this video. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President, basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na
si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya, masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Nung una, nung lumabas si Gutesa, and in fact, nagkaroon nga ng away, di ba, kahapon, kinuha siya ng Marines to protect him. Which was being denied by the Marines. Marines, now. okay. Hindi na pwedeng i-deny. Tahimik lang ako, ayaw ko mag-react. But nasa kanila, nasa MC2, which is the intelligence arm of the Marines. Okay. Which is his mother unit, Correct. nung active pa siya. Ngayon, Are you saying he's still there? I'm not sure. Okay. Hindi ko alam. Ngayon ang nangyari, hindi na siya protected, detained na siya By? by the Marines. Oh, that wasn't reported in the news. Yes, and now I'm saying it. So he's now in the custody of the Marines. Of the Marines. Hindi ko alam particularly kung institutional to or there are elements in the Marines active. But Alam mo, why Sec is that being Edwin, informed? ngayon lang kami pwede magsalita. Dahil ngayon lang nakuha yung pamilya. Oh, Okay. that's new. Si Paul Estrada, if you recall, sinasabi na natin inilipad sa Chile. Before nilipad sa Chile, when they were in Taiwan, if I'm not mistaken, lumabas si Senator Bato, sinabi niya magte-testify. Senator Bato was talking of Paul Estrada and the wife. Before he left for Chile. Binugbog yung mag-asawa. Okay. Binugbog. Nino? Yun yung claim nung wife. Kasi Okay. yung Paul and the wife magkasama and yung wife is pregnant. Okay. Okay. Nung lumabas at nalalabas, or at least nalaman kay Senator Bato na yun ang information, binugbog. So ngayon, lumipad yung mag-asawa sa Chile. And then, si Marcoleta, in this sa Bilyonaryo, said, nasa Chile yan. Nandun na yan, namomonitor namin because iglesia nga yung babae. Correct. Okay. At sa may understanding, bagong convert si John Paul sa Si John Paul. sa oo. iglesia.
Ngayon daw, nabugbog ulit. Pero wait, I don't know, understand. The only one who could, bakit assuming no, kung bakit siya ibubugbog my question, sino nagbugbog? Because sino ang magbugbog sa kanya? To people who to prevent him from talking. Yes. Ang sabi, ito, kino-quote ko Yes, yung yes. nagsabi may mga active personnel daw, may NBI pa. Okay. Paano nakakatawag yung babae pag nagkakaroon sila ng church services? Nakikiram ng phone. Tumatawag daw through messenger. And I've seen some of the messages. Ngayon, ang sabi pa ng babae, meron kaming Philippine passport pero hindi namin alam ang pangalan namin. Kinonfiscate nila. So how were they able to fly out of the country without a passport? Initially, they were using their own passport. But you thought it was confiscated. Confiscated by those holding them. All right, okay, so Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez Boom! ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Yan ang agenda report ni Alam na Hannah D. this. Nasa poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Inuuli na, binaliktad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa ay bigla ang lumitaw sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Gutesa, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Petri Rose Espera. Bagamat hindi idinetalya ni Singson ang exact location ni Gutesa, nakatago na raw ito kay Romualdez. Wala na talaga mga lord. Kaya anong aasahan mo sa mga investigasyon nila kuno? Sa ICI nila kuno? Wala! Kasi kada may mga credible witness, tinatago nila, hinaharangan nila para hindi magsalita. So kung totoo na tinago ni Martin Romualdez si Gutesa, abay, totoo lahat ng mga sinasabi ni Gutesa. Tignan nyo mga lods, paano tayo pinaglalaruan ng gobyerno na to? Paikot-ikot na lang hanggang sa malinlang ang mga Pilipino at hanggang sa mapagod na lang ang mga Pilipino at parang, di ba, parang hihintay na lang nila na tayo na mismo ang mag-decide na kayo na bahala, suko na kami. So ano na kabibig? Ano ang iyong komento hinggil dito? These are all videos pero pag i-connect mo, makikita mo ang pattern. Makikita mo ba, magtanong ka ba nga, talaga ba talaga Gutesa? Ano kayo nag-audio kay Gutesa, no? Tinakot. Aside from tinakot, tumaba yata si Gutesa. Di ba? Parang habang si Gutesa ay nawawala at nagtago, parang nag-i-enjoy. Parang pinagbigyan lahat ng gusto. Wala. Parang, kung gusto mo bang mag-recant, or baka ito si Gutesa nag-recant na to. Baka I'm sure naman naka-ready na yung ano niya, yung kanyang mga statement. Yung pagbasa na ang kanyang statement, hindi pa niya memorize. Diba? Kung talagang alam mo kung ano ang nangyari, memorize mo. Pero para yata nagbabasa si Gutesa. So kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Diba? Natabunan na ang pagbaha sa Manila, no? Natabunan ng Gutesa, no? Ako, ang galing talaga nilang gumawa ng mga istorya, no? Yung mga baha, yung mga tao na talagang hirap na natabunan sa issue ni Gutesa. Sunod kaya, ano kaya another issue na itatabunan? Baka itong kakasuhan na naman si Marcoleta. Diba? Ay, nako, walang katapusang kaso. Sa panahon ni BBM ba, puro kaso, no? Yung legacy ni BBM, no, lahat ng mga kumontra sa kanya, kakasuhan. Parang, yun din ang trip ni BBM, no? Katulad na kayang ama. Kayang tinawag diktador, pero ngayon love na ng mga Aquino ang mga Marcos. Oo,
Sina Chris Aquino, ang pamilya Aquino. Love na love na love. Ang mga Marcos, sabi nga ng iba, BAM. Benigno Aquino Marcos. Hala, BAM, B-A-M, Benigno Aquino Marcos joined together. Ay, ano ba naman yan? So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.